And walang binigay na inductor. Tama? May frequency na 1000 Hz. Yan. Hanapin daw natin yung capacitance natin. So, paano natin hahanapin yung ating inductance? So, gamitin natin yung current na formula for RL circuit. That will become I is equal to, yung maliit na I is equal to E over R times 1 minus E raised to negative T over tau. Okay? Walang binigay na E, tama? May resistor. Pero, di ba sabi ko nga kanina, at T is equal to infinite, makukuha mo na yung current mo as the final value na E over R. Okay, parehas lang yan. So, pwede kong palitan ngayon to na I is equal to I final times 1 minus E raised to negative T over tau. Okay, so direct substitution lang. 0.9 IF equal to IF times 1 minus E raised to negative 10 milliseconds over tau. So, shift solve, makukuha natin yung tau natin. Magka-cancel lang dyan si IF. Okay, so 0.9 is equal to 1 minus E raised to negative 10 milliseconds over X. Shift solve, 0. Ilan yung tau kaya natin? Cancel. Try natin, shift solve, mas maliit, 0.01. Ayun. 4.343 times 10 raised to negative 3. 4.343 times 10 raised to negative 3. Then, makukuha na natin yung ating L. So, tau is L over R. Ito yung first step natin. Second step, kunin natin yung L natin. This will become 4.343 times 10 raised to negative 3 is equal to L mo, hinahanap over 10. So, ilan ngayon yan? So, answer times 10. This will become 43.43 millihenry. 43.43 millihenry. Yan na ba yung hinahanap? Hindi. Ang hinahanap, capacitance. Okay, so paano natin isisingit? So, yan yung condition 1. RL circuit. So, this is our condition 1. RL circuit. So, this is condition 1. Then, sa condition 2 daw, magdadagdag ka ng capacitance in series. Okay, so paano yon? Magiging siyang RLC circuit na siya. Okay, magiging RLC series circuit na siya. Okay, so this will be your condition 2. Okay, and may formula tayo para magiging resonant sila. Tama, magiging resonance. Natandaan nyo nung single phase. Frequency natin ng resonance. Frequency is equal to 1 over 2 pi square root of LC. Bakit ko nasabing resonance? Kasi sa term na frequency of oscillation. Okay? Resonance or tawag natin frequency of oscillation. Okay? So, yan yung gagamitin nating formula. Okay, so direct substitution. Binigay na frequency, 1000 Hz. Is equal to 2 pi square root of L mo, 43.43 millihenry times capacitance. Yan. So, shift solve na lang yan. Makukuha natin yung final answer.
Ilan kaya yung final answer natin? Capacitance now is equal to, so 1,000 is equal to 1 over 2 pi square root of 43.43 millihenry times C X. O shift solve. 0.01 ilagay natin. So that will become press eng or shift eng 0.583 microfarad. 0.583 microfarad. That is letter, anong letter yan? Letter C. Okay, so paki-screenshot. Kasya sa isa. Nababasa pa ba? Nababasa. Na lang. Wait. Ito yung third step natin. Paki-screenshot. Okay, number 17 tayo. A series RLC circuit contains a resistor of 2 ohms. So R is 2. Capacitance is 1/2. Hanapin daw natin si L kung critically damped. Nabanggit critically damped. Okay, so paki-ano na lang to, paki-note. So, pag RLC circuit, magkakasama lang yan, may dalawa. Pag RLC series, paano yung drawing natin? Series circuit lang. So, mayroon kang resistor, inductor, at saka capacitor. Okay. So, this is R, L, and C. Yung kay C, ang voltage natin kay C is 1 over C integral of I dt. Voltage ni C. Kay voltage ni L, LdI dt. Kay R, that is IR. So dito, pag RLC circuit, gagamit tayo ng DE na second order. So we will use second order DE. Yan ang palatandaan natin pag series. Ito. M squared plus R over L times M times M plus 1 over LC is equal to 0. Okay, this is for series. Pag parallel naman, yung drawing natin, ganito. Parallel mo lang yung tatlo. Yan ang formula naman natin ng second, ang pattern naman natin pag second order DE for parallel. M squared plus M over RC plus 1 over LC is equal to 0. Yan. Yan ngayon yung gagamitin natin mamaya sa pag-solve nung number 17. Okay, so may nabanggit, damping. So may iba't ibang klase tayong damping, tama? Napag-aralan nung college. So, ano ba yung tatlong klaseng damping na ginagamit? Discuss rin natin.
na is the overdump. Paano tong overdump? Gamit tayo ng discriminant, b squared minus 4ac. Ang discriminant mo is greater than 0. Okay? And, gamit, pag sa control system, yung roots mo dapat sa overdump, roots are real and distinct. Real and distinct roots. Okay? So, hindi siya imaginary at magkakaiba yung roots nila. Okay? And ang pattern natin, para makuha yung I natin dito, is equal to C1E raised to M1T plus C2E raised to M2T. Okay? Pangalawa, critically damped. And yung discriminant mo naman dito should be b squared minus 4ac is equal to 0. And ang roots mo dito, real and equal roots. Okay, real and equal roots. Saan mo kukunin yung mga roots nila? Dito sa binigay kong second order DE. Okay? So, yung para naman makuha yung I natin dito, magiging C1 plus C2 E raised to MT. Yung M natin dyan, M are the roots. Roots natin. Yung M natin dyan, M1, M2. Then, pangatlo, yung huli is the underdump. Underdump, ito naman, ang discriminant mo dito, b squared minus 4ac less than 0. Ang roots mo dito, imaginary roots. Real and imaginary magkasama. Okay, and paano naman makuha yung current? I is equal to E alpha t times C1 cosine beta t plus C2 cosine beta t. So, ito hindi na ito madalas gamitin. Ang madalas gamitin lang dito is itong critically damped. Yan. Yung dalawa, hindi yan madalas magamit. Okay, so balik tayo sa problem. Ano ba yung given sa problem natin? Ano yung problem? Copy ko sa kabila. Picturean nyo muna pala. So, part 1, pakipicturean. Then, part 2. Okay, balik tayo sa number 17. So, may binigay na mga given. Series RLC. Ang R ko, 2 ohms. Ang capacitance ko, 1/2. Ang L ang hinahana. Nabanggit, critically damped. Tama? So, sa series circuit, RLC circuit natin, ano yung higher derivative natin? Second order DE natin? Ito. So, ito yung gagamitin natin. Okay? Phase. Okay, this is for series na RLC. Then, inabanggit kanina na critically damped. Asan yung critically damped? Sabi natin kanina, critically damped, b squared minus 4ac is equal to 0. So, gagamitin rin natin to. This is for critically damped.
Okay? Sa quadratic equation natin, tama, kung naalala nyo, yung katabi ng may squared is A, ito si B, tapos ito si C. So, kunin lang natin yan at i-substitute dito sa critically damped. Magiging R over L squared minus 4 times 1 times 1 over L C is equal to 0. Okay, substitute natin yung given. 2 over L squared minus 4 times 1 over L times 1 half is equal to 0. So, shift solve, makukuha na natin si L. So, ilan ba yung L natin? So, 2 over X squared minus 4 times 1 over X times 1 half is equal to 0. Shift solve, lagay mo 0. So, L now is 0.5 Henry. Okay, 0.5 Henry, or that is 1 half Henry. So, that will be your final answer. Okay? So, si critically damped, yung madalas gamitin sa mga ganitong problem. So, siya yung kabisaduhin nyo pa. Okay, paki-screenshot. Pag parallel naman, pala, gamitin nyo naman itong isang equation. Okay, pag parallel. Okay, paki-screenshot. Okay, number 18. Nandito pala yung parallel. So, for parallel RLC, so anong gagamitin nating formula? Itong formula na to. Okay? Isama ko na to. For parallel, ito yung gagamitin natin. Yan. So, ano yung given? Ganun lang ulit. Kunin natin si B squared minus 4AC kasi critically damped ulit yung binigay. Okay, so critically damped ulit. Kunin natin yung given. Ano ba yung mag-given? May resistor ka na 1 ohm. May inductance ka na 2 Henry. Hanapin naman natin si capacitor. So, same problem lang. Iba lang yung circuit natin. So, magiging 1 over RC squared minus 4 times 1 times 1 over LC is equal to 0. Substitute natin yung given. 1 over 1 times C squared minus 4 times 1 over 2C is equal to 0. Same process, shift solve mo lang. 1 over C squared minus 4 times 1 over 2. Shift solve, 0. So, C now is 0.5 farad. Yan. So, that is letter D. Okay, paki-screenshot. Okay, next item, number 19. Nasa AC naman na tayo. Series RL AC circuit. Okay? So, series RL circuit with R50 L.2 has sinusoidal voltage. Okay, so series na yan. AC na yan. 150 sin 3770 plus alpha volts applied at T is equal to 0 when passing to its maximum value. Find the resultant transient current 0.001 seconds after switching on. So, ibigay ko muna yung formula. So, ito baka hindi nyo kabisaduhin kasi masyadong mahaba yung formula, pero try nyo pa rin kabisaduhin. Okay? So, for RL series AC, formula natin, IL or current ng inductor is equal to
Im sine Wt plus flux ay omega ba yan? Minus theta minus Im sine minus theta e raised to negative t over tau. Okay, itong portion na to, this is the steady state value. Then, itong portion na to is the transient value. Okay, transient response value natin. Okay? So, ano ba yung mga yan? Yung Im mo dyan is the max current. Yung W dyan is the angular velocity. T, syempre, time yan. Lolo ko yung pen ko. T is time. Ito is makukuha mo from voltage equation. Phi pala yan. Yung phi mo, makukuha mo sa voltage equation. Yung theta mo, impedance angle. Ang tau mo dyan is L over R. That is for RL series AC. Iba na naman pag RC series. RC series naman, natin will become RC series AC IC is equal to Im sine Wt plus phi minus theta plus mahaba naman to Em over R sine theta minus Im sine phi plus theta times E raised to negative T over tau. Okay, so yan naman for RC series AC. Same definition lang din. Parehas lang sila. Ang nadagdag lang dyan siguro yung Em. Max voltage yan. Ibig sabihin niya. So yan yung gagamitin natin dito sa next problem. Okay, paki-screenshot.